Alam mo, matagal na panahon na ito, gusto ng lahat ng presidente ito mula pa ni Pangulong Ramos na baguhin yung saligang batas doon sa mga pagkakamali nito. Siyempre, Ed, seryoso talaga. In fact, ito yung unang privilege speech na ginawa ko at ito yung magiging unang panukalang batas na ipapasok natin. Alam mo, matagal na panahon na ito, gusto ng lahat ng presidente ito mula pa ni Pangulong Ramos na baguhin yung saligang batas doon sa mga pagkakamali nito. Ngunit, siyempre, napakaraming problemang pinagdadaanan ng mga panukala parang ganyan, walang nangyari. 47 years, 48, mag-48 years na wala talagang naamianda kahit isang salita. Samantalang ang daming kailangan na palitan dyan dahil, alam mo, yung ating saligang batas nung ginawa yan, noong una, akala nila gagawa sila ng unicameral legislature. Sa madaling sabi, parang parliamentary, isa lang camera, although presidential system pa rin. Doon sa dulo ng kanilang mga diskusyon, biglang nabago. Ginawa nilang biglang bicameral. So, dalawang kamera, may Senado, may House of Representatives. Ngunit yung mga ibang mga provision sa ligang batas, hindi na bago. So maraming mga provision diyan na ang pagbinasa mo yun ay hinanda para sa isang unicameral. Hindi na yun ang nangyari. Kaya ang daming confusion ngayon, maraming kasong pinapile sa Supreme Court para liwanagin kung paano ba dapat ang butuhan talaga doon sa bagay na pinag-uusapan nila. Dahil nga doon sa mga problemang gano'n. Pagkatapos 47 years na yan, ang dami nang nangyari, Ted. 47 years ago, wala pa tayong cellphone noon. Di ba? Okay. Baka pocket pen, wala pa nga eh. So ang nangyari ngayon, parang naiwanan na yung ating saligang batas. For example, walang banggit ng West Philippine Sea sa ating territorial limits. Walang banggit ng economic zone na isang importanteng bagay na dapat nalalaman ng lahat. So ito na, makikipag-away na tayo sa West Philippine Sea. Pero wala sa konstitusyon natin na atin yun. O, mga bagay na ganyan. Ito, panahon ng barangay election. Hindi natin alam kung tuloy o hindi. At ang nangyari ngayon, may batas, ipopospone hanggang next year. Alam mo, mga 5 beses na pinospone ito mula noong 2005. At dinagdagan ng 1 taon yung termino ng batas ngayon. Okay. So, ang termino ng barangay, 4 years. Ang congressman, lahat ng local officials, 3. Ang senador, 6. So, hindi mo ngayon mapagsasabay yung eleksyon ng mga ito. Dati, ang balak sa konstitusyon, kung hindi man sabay, dikit, para malapit lang ang konti lang ang trabaho, mabawas ang trabaho ng COMELEC. So, mga ganyan, binago natin ang barangay. Malay mo, sa susunod na taon, 1 or 2 years from now, sa susunod na kongreso, babaguhin na naman, baka gawin 5 years, 3 years ang term. So hindi ganun sa tingin ko yung mga balak ng mga gumawa ng ating konstitusyon. So mga ganito, ang dami Ted. Kaya dapat, Constitutional Convention, tugunan na lahat ito. Okay. So kumbaga po, revision ang talagang dapat nang gawin at maidagdag natin. Kasama ba sa inyong kaisipan, Congressman, yung definition na ng political dynasty, including ito pong impeachment process? Lahat yan, Ted. Ngunit itong sa mga panukala ko ngayon, ang gusto ko lang mangyari is magkaroon ng CONCON. Wala akong sinasabi na itong provision dapat palitan, yung provision na ganyan. Ang akin lang talaga ngayon, para hindi maging mahaba yung diskusyon, kung natin magkaroon ng isang paraan kung paano natin gagawin ito. Kasi ang paraan sa atin sa Ligang Batas, People's Initiative, parang inayawan yan last year. Constituent Assembly, problema doon, pag ginawa mo yan, mga senador at mga congressman pa rin ang tatalakay nito. Ang dami natin problema, yung batas, yung budget nga, hindi matapos-tapos ang diskusyon dyan. Dagdagan mo pa ng constitutional amendments. Samantalang sa dami ng mga amyenda na dapat gawin, tingin ko full-time talaga dapat yan. So, Constitutional Convention. So, yun muna, no? I mean, agree mo na lahat na
gagawa tayo ng isang constitutional convention. Pag nandyan na yan, tsaka na pag-usapan lahat sa mga issue na dapat pag-usapan. At may panahon naman yung constitutional convention dyan.